Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, December 9, 2024. Medyo late yung upload ko ngayon. So, pangit pa rin, no? Hindi pa rin maganda yung galaw ng market natin. So, negative 122.5 million at foreign sell pa rin tayo. So, inclined pa rin ako na mag-retest tayo dito sa 6,500 talaga. So, medyo mahina po yung mga big caps natin. Pero yung galawan, ganun pa rin. Minsan may umakyat, minsan merong bumabagsak. Pero parang ngayon, marami yung bumagsak ko. Sina SM, Jollibee, sina Ali. So patuloy na bumabagsak yung majority ng mga big caps natin. So nag-drop tayo, negative 0.72% and nag-close tayo ng 6,680.57. So malapit na rin naman nasa 6,500. Most likely, magkaroon tayo ng double bottom dyan kasi wala pa rin nga po yung mga foreign buying natin. Kaya mga pinag-uusapan natin, puro dito sa PHR. So ito pa rin yung mga bida. So since last week, si Dito yung nangunguna pa rin sa listahan natin. Kasi nga naman, napaka-volatile ng galawan talaga niya. So sumisipa yung ating price action sa kanila. Kaya nga lang, kapag naipit nga tayo dito sa mga galawan na to, grabe din naman yung stress sa kanila, di ba? So, congrats doon sa mga nakasalukay dito last week. So, meron siyang 13.49% na galawan for today's trading natin. Meron siyang 10.56 million net foreign buy. Merong pumipitik kay dito natin. So tapos na yung mga transactions natin ng follow-on offering. Tapos yung aking nabasa with regards doon sa Summit Telco natin. So piso, 'di ba, yung bili ni o 1.05 yung bili din ni Summit Telco. Malamang siya yung sumasalo doon sa mga nakikita natin na net foreign buy dito sa market natin. Ayan. So tama-tama yung mga nag-follow-on offering. Pag hindi pa rin kayo nakapagbenta, mas malaki yung kinita nyo for today's trading natin. And then pangalawa, sa listahan natin, syempre yung kanyang kakambal, itong si PHR natin. Pero ito naman, grabe naman ang ipit. So negative 20.25% si PHR. Nagkaroon siya ng ng parang negative reaction kasi 'di ba meron tayong inaantay dito na buyer si PHR natin, 'di ba? Parang meron lang silang transaction ni EEI, parang yun pala yung yung speculation sa kanya. So hindi naging maganda para kay PHR. So hindi yata bagong investor yung um, yun kasi yung inaantay niya na catalyst sa kanya. Pero EI yung nabanggit sa kanya. Si EI nag-ano yata mga 2%. And then si Ferron, dinagdag natin siya para mapakita natin, hindi para mahal, pero para mapakita natin yung yung volatility talaga ng mga stocks na ganito. So si Ferron nag-drop ng 16.09%. So meron din tong di ba? Meron din siya mga speculations na meron bibili dito sa stock natin. Pero ang pinakabasa ko sa kanya doon sa article, hindi ko nabuksan pasensya na. Pero meron sa Instagram siya, pwede nyo i-double check. Itong si Ferro natin is merong bumili ng share sa kanya at 2 pesos. So, yun yata yung dahilan kaya biglang nag-spike yung price action nito. Tapos si SEC sa mga big caps na stocks natin, maliban sa iba, di ba? Yung iba, hindi magano'ng kataas yung galaw. Pinag-usapan siya kasi nag-close the gap na. So, 2.54%. Panalo yung mga holders natin sa kanya simula nung nagkaroon siya ng dividends na 7%. Kasi totally close na yung yung gap. So, pwede na silang magbenta. Ewan natin. Malay mo, may good news itong si SEC kaya umakyat yung price action. Tapos, kakaiba din siya. Meron siyang 103 million net foreign buy. Tapos si ABG, ito din, mga another backdoor listing na usapan. Pero nag-drop siya ngayon, negative 1.13%. Hopefully, hindi bumuhos yung drop nitong si ABG. Kasi 700% na siya, di ba? Yung pinakamataas niya last time. And then si Macro Asia natin, nag-head and shoulders yung yung price action natin sa kanya. So nag-drop siya ng ulit ng 2.69% and meron siyang 662K net foreign buy dito sa market natin. So kung mapapansin nyo, yung mga ibang trading stocks natin, si Ali Globe at saka si LPG, hindi ko na sinama kasi hindi mo ganun ka-significant yung mga price action niya. Okay? So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lang po yan.
Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na lang po sa mga stocks na gusto mong bilhin. And then as usual, huwag mo kalimutan mag-subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, yung TikTok natin, hindi ko pa rin nagagawa. Ayan, so subscribe ka po dito pag medyo maganda siguro si PSE natin. Subscribe ka dito para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa training group. So, nag-weekends na naman, nag-aral ka ba? So, check mo na lang po yung ating daily trending stocks review. So, salamat po dun sa usual viewers. Company reviews natin, mga sample trades sa market, indicators. So, nag-aral ka ba ng mga bago nating indicators? Fundamentals, yung mga risk management plus basic PSE stock market studies natin. Okay, sa crypto, follow mo na lang po dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. Ayan. So, nagkakaroon ng volume yung subscriber na pakonti-konti yung crypto chupit natin dyan. Okay, so tapos sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account para updated ka sa mga post po natin dyan. Tapos ganun din sa Facebook page na Palaboy Traders. Pili ka lang po. Managipik yung mga articles natin dito sa local market, US, and cryptos. Tapos sa Twitter, ano ba yung mga na-post natin for today? Meron tayong summary dito. Okay. Silipin natin siya. So, hindi pa rin ganun kaganda o hindi pa rin maganda yung foreigners natin. 122.5 million net foreign sale. Nag-drop nga tayo ng negative 0.72% and tinamaan yung lalaki holding firms natin at saka yung properties. So si holding firms minus 2.34%. Sino ba yan? Sina SM, Ayala. So, and then si property, negative 1.1%. So, panalo si finance, 0.3%, and services, 0.47%. Pero hindi rin natin masyadong ramdam yan. Maliban na lang kung nakatrade ka kay dito at saka kay, sino ba? Kay PHR noong nakarang mga araw kasi ngayon puro pullback naman. Okay? So, tapos na natin yung balita kay PHR natin. Foreign funds sold, ito yung mga binenta. BDO is East, West, Metrobank, ASN, AP, Manila Water, CNPF, DNL, AC, Aboitiz, AGI, Ali, Double Dragon, Converge, ATI, Bloom, PHR, at saka C+. Foreign funds bought BPI, CBC, Union Bank, Alter, Meralco, SCC, GSMI, DMC, JT Cap, Irits, Meg, Globtel dito, ICT at saka si Macro Asia naman. Ayan, meron pa rin pala. May binibili pa rin pala yung mga foreigners natin. Ito yung closing natin. So mapapansin mo, mas marami yung mapula. So SM nga sa holding stocks natin, minus 3.83%. Tapos si Wilcon, minus 3.31%. Jollibee, minus 2.55%. Converge is minus 2.38. Panalo ng konti, SEC 2.54. And then si Mondi natin 1.71, PLDT 1.19, ICD 1.02%. So hindi pa rin masyadong kapansin-pansin yung galawan ng mga big caps na stocks. Mas marami nga po yung bumabagsak. So is the fourth time the charm or will this deal fall through like many others? So what's going on? Dennis Oy share spike on rumors plunge after EI talks confirm. Ayan. So EI pala. Akala kasi yata may bagong bibili dito kay PHR natin. So 6,680.57. Yung closing po natin, negative 0.72%. So PHR, Udena signed MOU lang pala with EI to build Emerald Bay Casino. Ayan. So hindi yung investor na hinahanap niya para dito kay PHR. Kaya pala, biglang tumamlay. Okay. So crypto, verde pa dito pero parang mapula yung silip ko sa kanya kanina. Pinma Corporation acquires controlling stake in St. Jude College, Dasmariñas. Batangas Solar Facility from FGen. SMPH, ano ba to? Stock record niya. Ang target price is 38.2. Ano ba yung price ngayon ni SMPH? Hindi ko na masilip kasi puro pa-drop yung price action natin sa kanya. SGP has secured ERC approval for 20.65 billion. Balawan Lawag, 200 kilovolt transmission line project. PHR, okay, CEI. OGP, get 109 million tax refund. Tapos corporate stories, GTCAP express confidence that Tamara will be valuable addition
Automotive Division. Ano ba meron dito? Bagong design, si Tamaraw. FGen, announced plans to construct 50 megawatts solar power. RCR stated that it's targeting central business districts. PINMA announced the acquisition of St. Jude College in Dasmariñas, Cavite. PHR Resorts disclosed that its parent company, Odena, signed MOU with EEI. And then sa SPNEC, hindi pinansin. Meron siyang collaboration with Huawei. Hindi nga pinansin si SPNEC natin. So ito na yun, puro si PHR at saka si EI. Share buyback, Robinson Land, AGI-URC, Mrs. Ye at saka si Ayala Land. SM Prime is gearing to expand its footprint in China. Dito is on track to close 2024 with 50% revenue increase. Ba? Yan ba yung good news niya? Kaya siya pumitik for today's trading. Tapos delayed yung opening natin. Nagbakasyon kasi. Ayan, so okay, so tuloy na natuloy na yung yung pag-invest sa kanya ni Summit Telco kasi siya na yung magiging major shareholder para kay dito natin. So Summit Telco is China to, di ba? China company. Okay. So yun yung pinaka-news natin for today. The rest is from last week's trading naman natin. Okay? So yun lang yung balita natin. Ano yung reason bakit hindi pa rin umakyat yung market natin? Isa lang naman, bangayan ng BBM at saka Duterte. Ayan. Okay. So guys, yung ating Petron channel, wala na kasi tayo ibang masagap na news sa Philippine markets. So yung ating Petron channel, yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. So kung medyo mahirap mag-trade during this time, so pwede kang kumuha ng insights dito sa group naman natin. Okay? So double check na lang yan. So silip tayo dito sa PSE market. So although pessimistic yung ko at hindi pa naman masyadong bumabagsak si PSE, nagbe-base lang naman talaga ako dito sa net foreign. So pag wala pa rin, expect sideways or downtrend yung pwedeng puntahan ng galaw natin. So mahina pa rin naman Makita man naman yung RSI ayaw umakyat. So kahit tayo medyo matamlay na rin mag-review during this time kasi pangit nga yung mga galawan. So yung MACD niya okay pa naman siya pero tingin natin magko-correct din yan lalo na hindi naman nadadagdagan yung foreigners natin. So negative 0.72%. So medyo downtrend or sabihin mo na sideways and inclined tayo na mag-double check dito sa 6,500. Okay, so sino mga winners? Laki ng volume ni panalo. So 1.43. So 40% up na kayo kung hindi pa kayo nagbenta ng follow-on offering. Ang laki ng volume niya. So mukhang buhay si next blue chip daw, sabi ng mga nagko-comment sa kanya. Okay, so SGI, mga walang volume yung mga pumipitik na stocks 7%. PXP ito kahit pa paano. 5.52%. BSC sa mga less than 1 million talaga. 4.55%. Si Now, malit din, 3.39%. Si Fruit, gumalaw, 3% pero malit din yung volume. Hanap tayo meron. SCC, ito, medyo malaki yung volume niya. Ano kayo meron dito? Breakout kaya itong si SCC natin. Mamaya, silipin natin yan. C+, yung paborito kong C+, ngayon. Okay, so hopefully mag-breakout. 2.4%. Double Dragon, nabubuhay din siya. 2.39%. Nawala na yung sentiment ng ng Pogo kay Double Dragon natin. And sino pa? Si Monde, 1.71%. Pero nasa ibaba pa rin yung price action. So yung mga nang-ipit for today, si PHR nga, grabe yung laglag niya. Mamaya silipin natin 5-minute chart. Negative 20%, Ferro, minus 16% din siya. Tapos review natin yung mga yan kasi lesson learned. Hindi man sa para i-hype kasi pabagsak naman na. So para lesson learned sa atin. SM, ito yung mga nag-drop na big caps. 3%. Si RCI, nag-jump. Nag-spike tapos nag-drop din siya. 3.79 si Wilcon. So si Wilcon, mahina talaga, no? Negative 3.3%. Merrimart, nag-uukay na naman, minus 3.2%. Okay? So Vitarich, wala din, no? Kinain din. Minus 2.82. Jollibee, minus 2.55. CXG, walang volume. Minus 2.56%. FCG, minus 2.33%. Security Bank,
Na-deads na rin si ano eh. Nag-ano eh, nag-head and shoulders yung mga stocks natin, negative 2.12%. Okay? So, marami pa rin yung ano, medyo bad pa rin yung ano, nakita natin sa market for the short term. So, dito sa US market, mukhang mapula. Mamaya yung galawan. S&P futures, negative 0.07. The futures, negative 0.03. And the Nasdaq futures, negative 0.12 percent naman siya. Okay. So, dito naman sa Europe market, okay, so medyo side mix no, may konting mapula, pero parang mas marami naman yung berde. So dito sa Asia market, so nung Friday pangit tayo. And then hanggang sa ngayon pangit pa rin siya. Okay, so lahat pala ng market, hindi lang pala sa Philippines. Ayan. Sorry na BBM at saka kay Duterte natin. Pero sa atin yun naman yung pinaka-issue eh. Kaya nagtatakbuhan yung mga foreigners. Okay, crypto. Naku, takbuhan din. Pero mataas pa rin naman siya. 98K si crypto, Ethereum 3.8, and then si BNB 716. And so opportunity yung mga ano, nag-aabang ng pullbacks, ada may 7%. Ang laki ng drop ha. Si TRX, ang laki na rin ng ano, binagsak niya. Sino pa? Meron pa ba? Wala na, no? H-bar USD, mga bago to. So, laglagan din pala dito sa crypto natin. Hindi ko nakita yung ano, yung alaga ko dun sa crypto kung na bagyo din ba? Mukhang ng bagyo din na. Okay, so pangit din. Okay, so anyway, very bad. Majority naman ng ano, mga crypto coins natin. Okay, so yun po yung mga galawan sa global market. Silip tayo ng konti. Pag-usapan natin ng konti yung ating mga trending stock. So, unahin natin si dito. So, medyo malakas yung ano kakaiba ngayon yung volume natin Meron tayong, kahapon pala yung Friday yung mas malakas yung nagbentahan. So, up siya 13.49%. Meron siya 10.6 million net foreign buy. Mukhang may ano to meron tayong taga-bomba. So, ayaw niya nag-close the gap. Hindi, no? Pa-jump yung ano, price action natin. So, nasa yung resistance natin? Parang kailangan natin ng ano, Fibonacci yata dito para makita natin. Okay, so sabi ng Fibonacci, isang support sa 1.43 and then meron tayong gap to close dito sa 1.49. Ayan. Tingnan natin bukas. Medyo maganda yung ano hindi naman sa pure nega tayo dito kayo dito. Sa ngayon, medyo, and then last Friday pala, hindi ko napansin medyo malaki yung ano, na trading volume niya. So, nandito na lahat yata ng traders eh. So, very unusual din yan yung last 2 days nung meron siyang sumalo dito na ganyan kalaki yung, kasi last time, tignan mo, nung umakyat siya dito, ilan ba yung nakit natin dyan last time? Sukat-sukat tayo. So, nung umakyat siya ng 50%, wala siyang volume eh. So, ngayon lang siya nagkaroon ng volume. Ito, volume siguro ng mga sellers. Pero, merong sumalo sa kanya. Summit ko siguro yan. Kasi piso yung ano niya eh. Piso yung bili niya eh. So, laki niya. Tubo niya ngayon, di ba? 40% up na siya. Kakabili pa lang niya ng ilang araw. Kay dito natin. Ayan. So, ganyan lang muna. So, base sa Fibonacci ngayon yung ano, yung reference natin. So, unusual yung ano, yung laki ng volume. Hopefully, meron pa bago mauntog si dito natin. And ito yung magtutulak talaga sa kanya. 10 million. So, kung meron siyang additional na buyers by tomorrow's trading ulit natin. Okay, so congrats doon sa mga dito. Pero dito kay PHR, mukhang kulong yung karamihan sa mga traders natin. Silipin natin sa ano, 5-minute chart. Fibonacci din ba to? Saglit Sukatin ko lang. Medyo lumampas na sa ano eh. O tama, sakto no? 0.618. So nag-close na gap siya doon sa gap area natin. So tignan natin sa 5-minute chart. Alas 11:25 no? Pero diretso na siya. Umaga pa lang no? Okay, umaga pa lang dumiretso na si ano. Wala na talaga siyang bounce profit taking. So naging catalyst na lang sell on news yung agreement ni PHR at saka ni EI. Laruin pa laruin pa kaya to. Kailangan natin ng ano double checking dito sa ano. So dito sa gap area natin para makita natin mag-bounce ulit si ano PHR. Nasa 0.618 Fibonacci naman siya. So normally mga bounce area yan pagdating sa Fibonacci and then 0.668 yung ating pinaka-resistance sa kanya. Laki na rin yan kahit hanggang dyan lang yung ano yung igalaw niya mga
7% na rin yan. Okay? So, kaya lang, watch out na lang po kasi buhusan talaga yung, ano, yung labanan for today's trading natin. Lumalabas kasi ayaw ni PHR yung balita na nasagap niya kasi bigla naglabasan yung mga traders natin sa kanya. So negative 20% sakit niyan kung sa taas ka bumili. And negative nawala yung 10 million na net foreign buy na punta kay dito. Okay. So parang raramdaman natin parang ang galawan na naman palitan lang kay dito at saka kay PHR. Okay, so ganyan lang muna. Walang kinalaman yung RSI at saka MACD kasi sentimental na to. Price action to, yung labanan kay PHR natin ngayon. Okay, next. Yung isa ulit na volatile na stocks pero so gamitan din natin siya for Fibonacci tayo ngayon na. Currently, nasa support siya. Pero kung meron siyang retest, gusto natin mag-retest dito sa 3.57. Support muna babantayan natin kasi most likely, kasi Dow G na malaki eh. Kailangan natin dito ng reversal Dow G para magbago yung direction niya. Pag wala, magsasalubong yung price action at saka yung MA9 natin. Pero based sa Fibonacci, 3.57, kailangan ma-retest nitong si Ferro natin. So, problema dito, wala din siyang masyadong volume, no? Wala. Pero meron siyang may fake out siya, no? Nag-spike pala siya sa opening. Sa opening yung pinaka-spike niya. Naku. Ito lang yung mga nakakatakot sa Ang lalaki na ng galawan talaga, mangiipit ng mga to. So, 16.09%. Okay? So, ganyan na lang muna. Malamig. Sabi nila, malamig sa bandang taas talaga. Congrats dun sa mga nakawala kasi ilang araw din naman to na pumitik nag 100% pa pala to si pero natin. Okay, panalo to, tong volume na to, no? At saka to, kung nailabas na niya yung capital niya. Okay, next, SEC. Kaya madalas ko sabihin sa inyo, kung magti-trade kayo ng mga ganito, be ready lang, syempre. So, high risk, high reward. Okay? So, SEC, buti di ko pa nabenta yung alaga ko na SEC ah. Ayan, so bumalik na siya. So bawi na yung ating dividendo na 7% kay SEC. Tingnan natin kung mag-breakout siya. Wala naman siyang good news eh. Meron ba? Unless meron tayong hindi alam. Kasi yung third quarter niya mahina eh. Negative 8.32%. Ayan. Pero bigla siyang binomba, 103.05 billion net foreign buy. So meron siyang 2.54% na galawan. Tingnan natin. Ang tagal na kasing resistance, oh. Kumbaga, sideways. Sobrang tagal ng sideways nitong si SCC natin. So, pinag-usapan lang talaga siya. Tingin natin kasi fully close na yung gap natin dito. And then, panalo na yung mga bumili para sa dividendo. Unless merong share buyback to. Pero nabasa ko lang naman share buyback, Ali, Robinson Land, si ba yun, AGI, di ba yung mga madalas na merong share buyback. Okay? So, yan lang muna. Pag na-break yan ba? Maganda pag-usapan ulit tong si SCC, no? 36. Kapag na-break natin yung 34.6. Okay? Next, so pa sa mga high flyer na stocks natin, si ABG. Gumalaw ba to? Okay, so nakasuspend pala tayo dito. Ano ba? Okay, so 1 point. Akala ko may bagong O yan, pasensya na. So si ABG pala i-suspended. Hanapin na lang natin yung kanyang ah, to be announced. To be announced pala. Okay, okay. Naalala ko na. Ito yung mga TBA na na na-post pala. Ayan, 3 days ago. So wala pa. So yung mga nagtatanong, may nagtanong ba sa akin nito? Wala pa ha, trading hold pa ito si ABG. Tapos to be announced pa rin po yung niya. Wala pa. Ayan to be announced pa rin po. Ayan, pasensya na hindi ko na pansin na ibig sabihin wala akong hawak na ABG. Hindi ko napansin si ABG na rin. So wait na lang po doon sa mga may hawak dito kay ABG natin. And then lastly, kasi yung iba na nag-trending ano ba si Ali, tignan natin. So pababa pa rin siya si LPG. Okay, buti pa si LPG no. And then isa is SMPH. Pababa pa rin naman yung
mga properties natin. Kaya di ko na sinama dito sa sa list natin. And then lastly si Macro Asia yan. Isa din medyo pangit na yung galaw niya, nag-break pa sa support. Isa sa mga high flyers natin to eh. Bigla na wala, no? Hindi man lang mag-head. Oh, meron siyang konting head and shoulders. Pero hindi masyadong visible yung galaw niya yan. Fibonacci din tayo dito para mahanap natin yung support. So, breakdown na sa 0.618. Andito na yung andito na yung mga next na support malayo. Malalim na siya. Yan. So, hopefully hindi tayo umabot dyan. Tingnan natin. Hopefully makabalik na yung mga foreigners. Meron naman siya, 600K. Kaya lang, parang patay pa rin yung price action ni Medyo strong yung strong yung downtrend ni Macro Asia. Negative 2.69%. Okay? So, below RSI, isa pala yung direction ng price action at saka mga indicators natin. Puro pababa. Ibig sabihin, wala pa si Macro Asia as of this time. Okay? So, yun lang muna yung ating review. Matamlay pa rin yung galawan ng market natin. Ang tagal ng drop ng balik ng foreigners. Marami pa rin yata nagbabasakali doon sa US markets kasi. Plus, geopolitical tension, hindi man geopolitical tension, political tension sa Philippines talaga yung pinaka-problema natin. Okay? So, yun na lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa YouTube channel natin. Join ka sa group mo sa Munang Guide, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon. So, sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito, ha? So, pwede nyo i-double check to. Ayan. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.